May isang lalaking nagngangalang Thomas. Mabait si Thomas. Nakikita niya ang kabutihan sa bawat isa. Nagboboluntaryo siya sa soup kitchen linggo-linggo. Tinutulungan niya ang mga matatanda na tumawid sa kalye. Palagi siyang nakangiti sa lahat. Pero madalas siyang hinuhusgahan ng mga tao base sa kaniyang pananamit. Nakikita nila ang kaniyang luma at kupas na mga damit. Napapansin nila ang mga hindi magkakatugmang disenyo at ang mga lumang estilo. Hindi nila nakikita ang kabutihang naninirahan sa loob niya. Hindi masyadong inaalala ni Thomas ang kanyang panlabas na anyo. Naniniwala siya sa kaginhawaan at pagiging praktikal. Hindi siya naakit sa luho. Mas gugustuhin pa niyang ibigay ang kanyang pera sa mga nangangailangan. Nasisiyahan siya sa mga simpleng bagay. Isang magandang libro, paglalakad sa parke, pagkain kasama ang mga kaibigan. Ito ang mga bagay na mahalaga kay Thomas. Nagtatrabaho si Thomas sa isang mataong opisina. Napapaligiran siya ng mga tao. Mga taong naka-Amerikana, mga taong may mamahaling bag, mga taong pinahahalagahan ang panlabas na anyo higit sa lahat. Pinagbubulungan nila ang mga damit ni Thomas. Pinagtatawanan nila ang kanyang lumang estilo. Ginagawa nila siyang paksa ng kanilang mga biro. Naririnig ni Thomas ang kanilang mga bulungan. Nakikita niya ang kanilang mapanghusgang mga titik. Pero hindi niya ito pinapansin. Alam niyang hindi kayang saktan ng kanilang mga salita ang kanyang kalooban. Hindi niya hinayaan na madilim ng kanilang mababaw na pag-iisip ang kanyang liwanag. Patuloy pa rin siyang naging mabait. Patuloy pa rin siyang naging matulungin. Patuloy pa rin siyang naging si Thomas. Isang araw, inanunsyo ang isang malaking kaganapan. Bibisita sa opisina ang CEO ng kumpanya. Lahat ay nasasabik. Lahat ay kinakabahan. Gusto nilang magbigay ng magandang impresyon. Dumating ang araw, pumasok ang CEO sa opisina. Pero may kakaiba. Ang CEO ay si Thomas. Natigilan ang buong opisina. Nalaglag ang kanilang mga panga. Nanlaki ang kanilang mga mata. Tumigil ang mga bulungan. Nawala ang mga panlalait. Hindi nila makapaniwala. Ang lalaking kanilang pinagtatawanan, ang lalaking kanilang kinukutya ay ang lalaking kanilang hinahangaan. Mula sa araw na iyon, nagbago ang lahat. Nakita ng mga empleyado si Thomas sa bagong pananaw. Napagtanto nila ang kanilang pagkakamali. Naunawaan nila ang lalim ng taong kanilang hinusgahan. Natuto sila ng mahalagang aral sa araw na iyon. Isang aral tungkol sa kabaitan. Isang aral tungkol sa paghusga. Isang aral tungkol sa kahalagahan ng panloob na katangian kaysa sa panlabas na anyo. Hindi nagbago si Thomas. Siya pa rin ang dating mabait at mapagkumbabang lalaki. Tinuruan niya ang lahat ng mahalagang aral. Huwag husgahan ang isang libro sa pamamagitan ng pabalat nito, dahil ang tunay na halaga ay nasa loob.